Ang sabi ni Madam Garma na pag-uutusan ka lang na ayusin yung kanyang LTAP, License to Own and Possess Firearms. Tama po ba yun? Yes, sir. Yes. Meron pa ba siyang ibang utos sa iyo? Merong mga informasyon kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso to dollars dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo. Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Tumatawag po sa akin, sir. Ano no? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Bilela, sir. Si? Sir Bilela po. Yes, sir. Yes. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba, Captain? Yes, sir. O, sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Villela? Sino po? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. 2021, Your Honor, nung second year ko doon sa US, Your Honor. Hindi ko po nabili. Meron pong nagtayo po at mga kasamahan ko po, bali 3 po kami. Hati-hati ho kami. At kayo, Colonel Villela, dati kayong mag-asawa ni GM Garma. Technically po, Your Honor, hindi po. Ano no? Technically po, Your Honor, kasi ang sabi po ng court, declaration of nullity of marriage kasi yung sa amin. So sabi ng court, there is no marriage to speak of. Void ab initio. Yes, Your Honor. Okay. All right. But still, you are in contact with her. May anak ba kayo ni GM Garma? If I may, I'm sorry kung na-touch ko yan. Meron kayo anak? Yes, Your Honor. Anak mo si Angelica, Your Honor. Angelica. She was our adopted, Your Honor. Adopted? Legally po. Okay, adopted pala siya. Okay. Yes, so may resort ka? Ato, Colonel Villela? Wala po, Your Honor. Wala. Okay, sige, wala. Wala kang condominium sa Amaya, condominium sa may Quezon City? Wala po, Your Honor. Wala kayo, ha? And even GM Garma, wala rin sa Amaya, condominium? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. GM, meron kang condominium sa Amaya? Yes, Mr. Chair. Ayun. Ko lang naman meron ka pala dun. So, si... If I may, Congressman Fernandez, sige. para lang GM Garma, magkano ba sweldo ng GM ng PCSO? Yung salary lang po, parang salary grade 29, mga umabot po ata na parang 300 doon. And then when I left, it's almost 400. Hindi pa po kasama yung board meeting allowances and mga draw allowances. So PCSO General Manager earns roughly around anong ballpark I cannot figure ka recall. buwan-buwan? Mga more than 300 siguro or So ganun mga po. 300,000. Parang hindi ko na. bakit- And dung later part, parang there's an increase. It's quite high, Mr. Hindi, Chair. but I was asking you kung ano yung salary grade nung ikaw ang GM. 29, I think. Okay, parang salary grade 29. 29. And it seems na sa salary grade 29, parang ang dami mo masyadong properties. Meron ka ba ibang negosyo? Meron pong farming yung father ko po. Ako po Ano yung nag-handle. pina-farm nyo doon? May mango and ano po, sa bukid po. And when my mother mango died, farm. yeah, and when my mother died, ako po nag-handle sa ano po lahat ng tatay ko sa kanang mother ko sa mga savings po nila. And
assets po. So, malaking ektarya siguro yan. Ilang ektarya yan? Hindi naman po, Mr. Chair, tama lang. Ang bulk lang kasi ng nakuha namin is yung naipon ng mother kong jewelry because since I was 7 years old, hanggang college ko po, nasa ibang bansa na po yan. So, medyo substantial po yung naipon. If I may ask, are you married to Colonel Villela? Are you married to him? We got married, yes, Mr. And then, legally separated kayo. No, Mr. Chair, annulled po. So, are you aware that he's getting $200,000 as his salary as the attaché? Alam mo ba yon? 100,000. Nung nagkahiwalay ba kayo, naghatian kayo ng properties? Wala po kaming hatian ng properties, hindi namin ni-resolve. Pero meron kayo napundar na properties nung Meron kayo din po, nagsasama. Mr. Chair, Ano-ano yes. yung mga yan? May bahay, may lupa, and then there's savings, Mr. Chair, kasi po, our marriage was 2008, and I think he also works sa America during that time. So, may mga naipon po, substantial amount, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Colonel Villela, Yes, Your Honor. where were you assigned? Currently, Your Honor, I am the Deputy Director for Information Technology Management Service, Your Honor. And what was your assignment where you said that you earned $200,000? Accumulation po yun, Your Honor, when I was the police attaché. Ilang taon yon? 3 po, Your Honor. Sa 3 taon, you were able to accumulate $200,000. No, Your Honor. Oh. Apart, Your Honor. Anong apart? Yung pong investment ko po doon, yung kalahati noon, naipon ko po doon. Yung kalahati din po. No. Kanina tinatanong ka. Sinabi mo, tinanong ka ni Chairman Dan meron kang $200,000 ka mo. And you said that this was a salary that you were able to get when you were assigned in Cyprus. Were you assigned in Cyprus? No, Your Honor. Yung sinasabi mo kanina, in diplomatic. In the United States, Your Honor. So sa US. And you earned that much, $200,000. Hindi po, Your Honor. Oh, ano yung saan ang galing Kalahati yung po noon, Your Honor. So $100,000. I am, our salary there, Your Honor, allowances. Hindi nga. 8,000, Your Alam mo, Honor, per Colonel, month. 8,000 per month. Ulitin ko yung tinanong ni Chairman Dan, ha? Sabi niya, meron kang $200,000, di ba? Is that correct? Hindi po ang ganyan ang pagkasabi niya, Your Honor. O sige, sabihin mo sa akin kung ano yung sinabi niya. Sige, sabihin mo sa akin. Kung magkano po yung aking binayad doon sa aking share na 20%, Your Honor. Hindi yun, ikaw naman. Gusto mo, Secretariat, can we get the records, the transcript during that time when he answered that question, ha? Colonel, Yes, sir. makinig ka, ha? Ang tanong sa'yo kanina, sinabi mo, meron kang $200,000 because you earned that where? Yun ang tanong ko. Opo, Your Honor. Oh, ngayon naman, opo ka na. Meron, totoong $200,000. Opo, Your Honor. Okay. Saan mo nakuha yung $200,000? Yung kalahati po noon, Your Honor, Oh. sahod ko po na accumulated as police attaché. Okay, as May- police attaché, 100,000. Kalahati, kamo, di ba? Opo, Your Honor. So, how much are you getting every month as a police attaché? $8,000, Your Honor. So, accumulation itong 100,000. Yes, Your Honor. Ilang years ka na-assign? 3 po, Your Honor. So, sa 3 taon, naka-accumulate ka ng $100,000. Opo, Your Honor. O, yung $100,000 na extra. Sa mga negosyo ko po dito, Your Honor. So, lahat ito, in-accumulate mo in a span of 3 years. Hindi po, Your Honor. For my... Gulo mo kausap Alam mo, ang gulo mo kausap $200,000 lang pinag-uusapan natin. Huwag ka na lumayo doon. Kaya nga ang tanong, saan galing yung $200,000? Sinabi mo, kalahati nun, galing sa sweldo mo as police attaché because you're earning $8,000 per month. Sabi mo, ha? Yes, Your Honor. Kasi i-accumulate mo yung 3 years mo as police attaché, ang ibig sabihin nun, kinita mo yung $100,000, hindi ka gumastos? Gumastos po, Your O Honor. kita mo, ang labo nung sagot mo. Pakiayos nga, I just want to get the transcript, Babalikan kita mamaya, Colonel. With the indulgence Paduano. of Congressman Okay, Congressman at Paduano. Chairman Akop. Colonel Villela, gusto ko lang balikan po. Ito
Last na lang to, Colonel, kasi pag nagsinungaling ka, lalabas na lang sinungaling ka. Ito, so magkano talaga? 8,000 ba galing dito? Yung salary mo? Mahigit pa ho, Your Honor, kasi yung sahod ko pa ho as colonel dito, Your Honor. Hindi, yung payslip mo, mayroon ka? Meron naman po kami lahat. So what is your gross? Gross? 8,000? US? Yan po yung aming allowance as police. Hindi nga, ang total mo ang kinikita. Ikaw, you're evading. Hindi ko pa nilalabas yung isang tao. O magkano talaga? Yung 28,000, salary grade 28 po ng Colonel, Your Honor, plus yung aming allowance. Magkano nga? 8,000 nga po, Your Honor. Total. plus sahod. So less. May withholding, di ba? Magkano withholding mo? Kami dito sa Congress, we are just 32% nga kami. Mas maliit pang sahod namin sa kinikita mo. Oh, magkano? Hindi ko po memorize yung sa sahod Nako, ko po as Colonel. magkano ang pinapadala sa iyo? Na net. At sino ang nagpapadala sa iyo? The Budget and Fiscal Office po ng... Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your O Honor. magkano? Magkano nga eh? Sinasama po padalas doon. Kaya nga, Kasama po magkano, Kernel? 40 Tinatawag yan, magkano? 14,000 po yung MOE ng office plus yung sahod po namin, Your Honor. 14,000. 14 po yung operating expenses. Hindi yung sa'yo. Yung 8,000 po, Your Honor. Magkano? 8,000 8,000. dollars po. O less yung 32% withholding. Hindi po, Your Honor. Bakit? O so magkano talaga? Yun nga po, Your Honor. O ba't wala kang withholding? Ang withholding po, Your Honor, doon po sa sahod ko as Colonel, Your Honor. Yun po kasing allowance namin doon. Ito po yung aming... Sandali. Sino yung next higher officer mo that time? Directorate for... the Director for the Directorate for Intelligence, Your Honor. O who is that director? Marami po, Your Honor. Marami, During pag-alis ko po, Before you leave and on your first assignment, sino? Oh, but you're talking to Grialdo. Alam niya ba? Mas alam niya? hindi ko na... Eto Colonel last na to, papakontempt kita. Yes, Your Honor. Oh, sino? Are you willing to be cited in contempt? Willingly? Hindi ko na po maalala, Your Honor, yung DI na pag-alis ko, Your Honor. Pwede ba yun? Pwede ba yun di mo matandaan? Yung unang principal mo, nung na-assign ka, that was August 2020, as your statement. Hindi mo alam? Or you just evading because papatawag No, Your namin siya? No, Your Honor. Hindi ko lang talaga ma-recall, O yung Honor. yung last, before you're assigned here in the Philippines. Hindi mo rin alam? Si That was 2023, September? Hindi mo alam? General Morico po, Your Honor. General, Major General Morico, Your Honor. is he active until now? Yes, Your Honor. Anong assignment niya? Ngayon po, Your Honor. Siyempre, tinatanong ko yung assignment niya ngayon. Director po ng Research and Development. Your O, papatawag natin siya. Kaya mo, Mr. Chairman, papatawag yung director for what? Research, Your Honor. O, research. Major General Moreno. At the same time, makalimutin pala to si si Carrebilela. Hindi niya matandaan yung principal niya nung time ng first assignment niya as attaché. O, do you recall? Hindi mo ma-recall? Pandemic. Sinong PNP chief that time? Si General Albayalde, Your Honor. O, General Albayalde. Nakita ko kanina. Gen Albayalde. General Albayalde. Sino yung official niya that time? Mr. Chairman, if he's telling when he was assigned sa
LA, Your Honor. As liaison officer of sa San Francisco po kasi dati yan eh. Linipat lang sa LA. Retired na po ako noon. I retired 2019, Mr. Chairman. Oh, ikaw, Villela, pati si General Belialde, sabihin mo na siya. Retired na po ako 2019, Ikaw, Mr. sinungaling ka. Hindi ko na, kasi siya ang nakapirma po, Your Honor, sa appointment ko. Madali, Yes. ba't siya nakapirma? Retired na nga siya eh. That was August of Process kasi 2020. Sandali, please wait to be recognized by the chairman. Oh, your assignment was August 2020. How come General Albayalde will sign your document? 2019, retire na siya. You're lying again. Elaborate, Mr. Chairman. Opo, yung signature kasi, it will be signed and then it will undergo process kasi kiniklear pa po sa embassy yan. Matagal po yung process niyan, Mr. Chairman. So, naiwanan ko na po yun. Nung pagkapirma po yan, it's not after you sign it, assigned na po yun. Magkiklear pa po yan, they have to give their credentials and all. Okay, we'll take in, sir, Mr. Chairman. Albayalde will take in. Now, question, balik ko lang, sino? Di mo rin matandaan. Nakatanggap ka ba ng order that time? Yes, Your Honor. O hindi mo tinignan kung sinong pumirma, sinong boss mo? Ang na-assign po kasi ako ng Iloilo. After that, na-issuean po ako ng order January dahil pandemic po noon. Hindi na po kami nakaalis kaagad, Your Honor. Ang tinatanong ko nga, you stayed there for 3 years, di ba? Yes, Your Honor. O hindi mo alam? Marami po kasing naging DI, Your Honor, that time. And Sino yung highest official ng PNP active here? Eto, Colonel, kasi medyo nakapagtataka. Anyway, Mr. Chairman, I move that we get the assignment of Colonel Villela, naalala ko na, Your Honor, si General Agustin po, Your Honor. Major General Agustin, Your Honor. Is he active until now? Retired na po, Your Honor. Retired. Mr. Chairman, I move to invite Mr. Agustin in the next hearing. Para magkaalaman tayo. Mr. Chair, Comsec, please take note of the to be invited resource persons in our next hearing. Retired Major General Agustin. Congressman Acop. thank you, Mr. Chair. I think we have with us today Gerald Benji Acorda, who also headed yung Directorate for Investigation. May I be allowed to ask some questions? Yeah, please proceed. Thank you, Mr. Chair. General Acorda, you were assigned with DI, Directorate for Intelligence, di po ba? Yes, sir. Yung mga sweldo ng ating mga attaché, police attaché, dumadaan sa DI. Yes, Your Honor. Di ba may diplomatic pouch yun na ipinapadala natin sa US kung saan naka-assign si Colonel Villela. Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. Yung sweldo at saka MOE nila. Yes, Your Now, Honor. General Acorda, pwedeng dagdagan yun, di po ba? To my understanding, Your Honor, yes, Your Honor. Yes. Hindi naman perfect yung kwan na yun eh. Sistema na yun. Dinadagdag ninyo kung may pinapadala doon sa kanila na extra. Would you agree? Yes, Your Honor, especially if there are some special occasions or visits and additional expenses that are incurred by our police attaché, Your Honor. Maski personal na padala, po pwede. Would that be correct? Personal, Your Honor, may I be allowed to check with our finance officer sa DI nun, Your Honor, kasi medyo hindi po ako lumaki sa controller and budget. Nandiyan ba sa iyo? Kasama mo ba? Unfortunately, Your Honor, I must be candid. Pero well, nangyayari yon. Would you also agree, General Albayalde? I have no knowledge on that, sir. I was never assigned in the DI at But- never assigned in Krame, sir. But Hindi you po became po. the Chief PNP, Yes. right? Kung Yeah. ako nga na hindi naging Chief PNP, alam ko eh.
Bakit hindi nyo alam? Probably personal, sir. Hindi ko po alam, but I'm not privy on that, sir. Kung meron po talagang nangyaring ganun. Colonel Villela, meron bang pagkakataon na hindi lang yung sweldo mo ang natatanggap mo? Yes, Your Honor. Yes. Kanino galing yung hindi kasama sa sweldo mo at saka MOE na natatanggap mo through the diplomatic pouch ng Directorate for Intelligence? Yung sahod ko po na dito, Your Honor. Yung sahod mo? Yes, Your Honor. Yes. And magkano po yung sahod mo noon in terms of pesos? 120,000, Your Honor. 120,000. Mr. Chair, may I request the presence of Police Captain Anova here as a resource person? Is Captain Anova present? Do you know Police Captain Anova, Colonel Villela? Yes, Your Honor. And Madam Garma, do you know also Police Captain Anova? Yes, Mr. Chair. Yes. And who is Police Captain Anova to you, Colonel Villela? When he was PNCO, Your Honor, lagi pong nagtatambay sa akin, Your Honor. Lagi ko pong nauutusan ng errand, Your Honor. Nauutusan ng errand. Nung Opo, siya po ay hindi pa opisyal. Tama yes, po? Yes, Your Honor. And was he ever assigned as your driver? No, Your Honor. No. Pero hindi siya, yung mga errands, siya ang inutusan ninyo. Pag may pagkakataon po siya, Your Honor. Yes. Ang Yes. tanong ko lang naman kung nautusan mo eh. Yes, Your Honor. Yes. Madam Karma, was there ever an occasion na inutusan mo rin si Police Captain Anova? Yes, Mr. Chair. Yes, Ano Your po Honor. yung utos nyo sa kanya? Mag-renew po nung ano ko po, LTAP ko sa firearms po. Maglinis ng? Hindi, yung sa LTAP ko po sa firearms. Siya LTAP po, sa firearms. nautusan ko siya. Siguruhin nyo yung sagot nyo ha. Nauutusan nyo siya. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, can we take the oath of Captain Anova, please? Sige, Comsec, please administer his oath. Mr. Nova, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. The oath has been administered, sir. Okay, thank you. Please proceed, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, ang sabi ni Madam Garma na pag-uutusan ka lang na ayusin yung kanyang LTAP, License to Own and Possess Firearms. Tama po ba yun? Yes, sir. Yes. Meron pa ba siyang ibang utos sa'yo? Aside from yung pagpa-follow up ng LTOP or License to Own and Possess Firearms, meron pa bang utos? Kung sa kanya, sir, rekta, hindi Pakilapit. po. Kung sa kanya po, rekta, sir, hindi po. Kung sa kanya rekta na utos, wala po kasi di man po ako nakakarekta, sir. Sa kanyang rekta na utos, sir, hindi po. Merong mga informasyon kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso to dollars dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo. Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Tumatawag po sa akin, sir. Ano no? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Bilela, sir. Si? Sir Bilela po. Si Sir Bilela po. si Sir Belela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar.
Noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for a long distance? Viber po, sir. Viber? Yes, sir. Viber. Text o tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag, ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng pesos to dollars. Ano naman, sir? Pag... Yes, sir. Yes. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba, Captain? Yes, sir. Sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Villela? Sino po? Mga security po niya, sir. Ano Mga po? Security po ni GM, sir. Security ni GM, sir. ni Madam Garma. Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pang ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Obalye, sir. Sergeant Obalye, sir. Obalye? Sergeant Obalye, sir. Yung tinanong kanina ni Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes, po, sir. Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon, regular ba? When I say regular, is it weekly, 15 days, monthly, or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Ilang beses halimbawa sa isang buwan? Wala, sir. Walang takdang, ano, sir. Walang takda. Walang takda po. So, ibig mong sabihin, Captain Anova, na pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela. Paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Binabalik ko Villela? lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo doon sa Kung sino nag-abot, sir. nag-abot sa'yo. Yes, So, sir. ibig sabihin si Ovalles. Yes, sir. May I know if we have invited Ovalles, Mr. Chair? We have? Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi iko-contempt ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Villela dahil tinatanong sila, nag-uusap pa silang dalawa eh. Kaya nga, would you please sit farther from Colonel Villela? Sergeant Oballes, you are the first cousin of Madam Garma, tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes, okay. May establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni Captain Anuba sa aking mga katanungan. Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala. Yes, Your Honor. Wala. Yes. O Captain, sinabi nung sarhento, ikaw daw ang sinungaling. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ilapit mo. Sinasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ha? Sinasabi ko lang po yung totoo.
Alam mo, Sergeant Ovalles, mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ito, assigned lang kay Colonel Villela. Ikaw, kasama mo si Madam Garma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, abutin ka rin siguro. If I may interject, kasi Yung chairman naman. Chairman, very crucial to, no? Para at least maintindihan po natin lahat that si Junjun Ubales, na first cousin ni GM Garma, wipe niya ang secretariat ng head ng STL Core Group na si Emmy Ubales. And a while ago, this was manifested by GM Garma that Emmy Ubales is one of her in-law that was hired in PCSO. Asawa mo ba si Emmy Ubales? Yes po, Your Honor. Yes. And she was, and still, nasa PCSO pa ba siya hanggang ngayon? Wala na po, Your Honor. Yes. Siya ang head ng STL Core Group doon po sa PCSO. For the information of the body. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Captain, ano ba? PNCO yung nagsasabi na sinungaling ka, ha? Pakilagay mo sa isip mo. At saka tandaan mo yung pangalan niya. Di ba? Sinungaling ka raw. But, Captain, ano ba? Kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas. 30 po, 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ba? Hindi ako makakain, Your Honor. Pakilapit lang yung Kasi ang hina mo magsalita eh. 30M po, Your Honor. Ilan? 30 po. 30 M. Ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko po ako Kung sa 50, 1.5 million dollars. Basta ako pagka-autos, wala na po ako. Ha? Pag na ano na po, wala na po ako hindi ko na matandaan, Your Honor. Di makotig ko convert ng ano. So, sino ang nagpapalit sa iyo ng 30 million pesos? Doon po nanggagaling kay Ovalles, Your Honor. Kay Ovalles. Yes po. Oo. Sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sargento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Pero Honor. sino nag-abot sa iyo? Si Ovalles po, Your Honor. Sergeant Ovalles. Do you deny that also, Sergeant Ovalles? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistently lying to cite in contempt Sergeant Ovalles? Second, there's a motion to cite in contempt Sergeant Ovalles for consistently lying before this committee in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Sergeant Ovalles is hereby cited in contempt. Mr. Chair, Congressman Abante. I'd just like to also make a motion that Sergeant Ovalles should be detained in any regular jail in Metro Manila. Can we be specific as to what jail, Your Honor? Quezon City Jail, Mr. Chairman, Can Mr. we be Chairman. specific? Wait, can we be? Do you have any? I don't have any, perhaps in Quezon City Jail so that it will be near Batasan. Okay. Now, yes, Congressman Paduano. Before we rule on the detention, no? Period of detention at saka yung detention facility. Sergeant Ovalles, saan ka ba naka-assign ngayon? Southern Police District, Your Honor. Southern Police District. Yes, Your Honor. Sino yung immediate officer mo?
Anong unit ka? Your Honor, katatapos ko lang po kasi mag-schooling. And then Previously. after ko po mag-schooling, Sa ngayon, wala ka pang assignment? wala pa po. Nasa holding unit pa po ako. Oo, nasa holding ka. Yes, sir. Pero SPD. Yes, po. Na-assign ka rin ba dito sa Quezon City? Nung bago pa lang ako na police, Your Honor. Nung bagong police? Apo. Anyway, Mr. Chairman, my second motion will be to detain Sergeant Ovalles for the period until the investigation is being terminated, Mr. Chairman. And with regards to the specific detention facility, it's up to the chairman to decide whether for Sergeant Ovalles, Mr. Chairman. Okay, earlier, the parliamentary status that Sergeant Ovalles has already been cited in contempt. And there is a second motion where Sergeant Ovalles will be detained until the termination of this committee hearing until next year. Is that correct, Your Honor? Mr. Chair, second motion of Congressman Karab is a second motion to my motion that he must be detained at the Quezon City Jail. And the motion to detain Sergeant Ovalles at the Quezon City Jail. Quezon City Jail until the termination of this committee hearing. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Ovalles will be detained at the Quezon City Jail. Quezon City Jail. Please proceed, Congressman Acop. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, sinabi mo kanina na nagpapalit ka rin ng small amount of pesos, $2, na ipadadala doon sa United States kay Colonel Villela. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes. Kinukuha mo rin yung pera kay Sergeant Ovalles. Hindi po. Saan nanggagaling yung pera na yun? Meron lang po akong kinatagpong tao. Ha? May kinatagpo lang po akong tao, Your Honor. May kinakatagpo kang tao? Opo, Your Honor. Sino naman po yung tao na yun? As to sa identity, Your Honor, di ko po kilala. Description lang po kami ng sasakyan. Ano? Pakilakas-lakas. Description Kasi- lang po kami ng sasakyan, Your Honor. Ano? Description lang po ng sasakyan na bibigay, Your Honor. Description. Sino nagbigay sa'yo ng description ng sasakyan? Si Sir Villela po. Si Colonel Villela. At siya rin ang nagsasabi siguro kung saan kayo magkikita. Tama ba? Yes po. Yes. And may I know kung magkano naman po yung pinapapalit? 500 po. Pesos? Opo. 500 pesos lang? Opo. 500 pesos. 500 pesos. Ay, no, 500,000 po. 500,000 pesos. Pag ipinalit mo, binabalik mo rin doon sa taong yon? Hindi po. Isang beses lang kami nagkikita. Hindi nga. Ibig sabihin, pag naipalit mo sa dolyar, saan mo dinadala yung dolyar na? Pinapadala ko po. Pinapadala mo. Saan mo pinapadala? Hindi po pala. Sorry po. Hindi ko pinapadala. Inahatid ko po Inihatid mo saan? sa DI po. Budget po ng DI. Sa budget o ng DI? Yung ano po, yung sa PNP po na ano. Kaya nga, ang diplomatic pouch ay nasa DI talaga. Di ba? So, sa DI mo dinadala. Sino sa DI yung pinagdadalan mo? As to office lang po kasi, Your Honor, di ko familiar, basta kilala ko lang alam ko lang yung office. Hindi. Sino tumatanggap ng pera na dinadala mo sa DI na papunta doon sa kay Colonel Villela? Di ko na ma-recall, Your Honor, yung pangalan, pero kilala ko po siya sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Opo, Your Honor. Sige. Siguro when the time comes, lahat ng sa PNP, hanapin mo yung litrato. Ano? Para malaman mo
Eh kasi dinadala mo ng pera tapos hindi mo siya kilala. Hindi mo man lang Budget section tinatanong. po actually. Budget section ng DI. Budget section. Opo. Anong taon yon? Di ko mahina pa naman ako, Your Honor, dyan. Basta nasa Amerika si Sir nun. Okay. So, yun ang pinapadala doon kay Colonel Villela. Opo, Your Honor. Colonel Villela, a while ago, you stated, nung tinanong kita na meron pang iba, aside from your salary MOE, na natatanggap ka. Di ba? Inamin mo meron. Yes, Your Honor. Yes. Ito ba yung sinasabi na iba? Kaysa doon sa salary at saka MOE mo? Opo, Your Honor. Yan. Yes, Your Honor. Kanino kaya galing yun? At sino yung tao na sinasabi mo na katagpo ni Captain ano ba? Kung sino po yung utusan ng asawa ko, Your Honor? Ang ibig mong sabihin, papupuntahin ko pa rito yung asawa mo? Hindi po, Your Honor. Kasi Sinong hindi asawa mo naman ang regular tinutukoy yun. mo? Sinong asawa mo ang tinutukoy mo? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Ha? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Sino nga eh? Si Marilu Mendoza Villela po, Your Honor. Huwag mo akong paglulukuhin ha, Colonel Villela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa'yo, sino yung nagpapadala? Isang beses lang po yun, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, sino? Kung sino nga po, sir, yung nautusan ng misis ko, sir. Kasi nandito po yung May I misis. move, Mr. Chair, that we invite the alleged wife of Colonel Villela here? There is a motion to invite the alleged wife of Colonel Villela. And any second? Second motion. Duly seconded. Colonel Villela, huwag kang pangiti-ngiti dyan ha. Hearing no objection, the motion is approved. Let me remind Mr. you, Mr. Colonel Chair. Villela, you wipe off that smirk on your face. Otherwise, Mr. Chair. Really, this is the first time we encountered an arrogant official of the PNP like you. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.